po sa hapong ito at kami, Panginoon, ay inyo na naman pong dinako sa aming classroom, Panginoon, upang mag-aral. At gagabayan na naman po kami, Panginoon, ng aming guro at mag-aaral, Panginoon. Ito po ang aming sawad na langit sa kanilang pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat, Ms. Rem. Bago po tayo umupo, class, pakitingnan po muna ang inyong upuan at silong ito kung may nakakalat pa at makikilot po. Ayan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko munang mag-checking of attendance sa pamamagitan lamang ng pagsayaw. Kapag tinawag ko po ang inyong pangalan, ay sumayaw lamang po kayo. Kahit anong step, ma'am? Opo. Ferdinand Ablaza. Christine Antonio. Sophie Picasa. Estela Ricardo. Israel Lumagay. Chana Tigular. Ayan, napakahusay. Matigong walang Ma'am, liman. sayo ka din po, ma'am. Ma'am, sayo ka naman. Ay, yan na. Sayo na si ma'am. Sample. Sample. Manahimik po tayo. Ayan, bago tayo dumako sa ating talakayan, ay magbabalik-aral po muna tayo. Bago yan, ano nga ba ang ating tinalakay nung nakaraang ating talakayan? Maaari mo bang subukin? Yes, Cynthia. Mga ating tinalakay ay kung alin nga ba ang dapat gamitin guro, teacher, maestro, maestro. Ayan, napakahusay. Sino ba ang may nalalaman tungkol sa ating huling tinalakay, class? Yes? Ma'am, ang Christine? tinalakay din natin yung mga salitang hinihiram natin sa mga ganyan. Ayan, napakahusay. Bago tayo ngayon dumako sa ating talakayan, ay may hinanda akong laro na tatawagin nating Hep Hep Hooray. Maaari mo bang basahin ang mechanics? Yes, Christine. Gumawa ng isang bilog. Habang kasalukuyang binabanggit ang guro ang Hep Hep Hooray, paunahan lamang damputin ang plastic cup na nasa inyong harapan. Kung sino ang hindi makakuha ng plastic cup ang siyang sasagot sa mga katanungan. Ayan, pumarito na po tayo sa harapan. Hindi mo din makaalay ko yung sagot. Yes. Bilog ka lang. Bilog? Ikot ah, ikot. 2, 4, 6. Kung sino si Handa na ba kayo? Lima lang. Lima lang. Lima lang para mo lang makuha. Pag sinabi kong Hep Hep Hooray, gawin niyo muna. Tapos pag sinabi kong dakot, paunahan niyo, kunin niyo plastic cup. Ano ma'am? Nag-experience. Kaya nga. Pag sinabi kong dakot, kunin niyo yung plastic cup. Hooray! Ayan! Ready na ba ang lahat, guys? Yes, ma'am. 1, 2, 3, go! Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Dakot! Ayan! Stephanie! Kumain ka ng huli. Ano number? Manahimik po tayo. Number 1. Gusto ko lang ang plus yun. Pagigab po. Pagigab po nila. Manahimik po tayo. Ano po yun? Samantha ng paborito ko. Ayan! Kumanta ng paboritong awitin. Kahit tapos lang. Nalala ko nga lang na awitin. Tapos ikaw sa akin naman. Selos na lang. Di kita iwan sa paglakbay. Ilan naman mo. Talagang tiyakan. Ayan! Nagpapagay naman. Manahimik na yan. Ayan! Ilagay mo sa
halo, ganun na. Ayan, napakahusay. Pakibalik mo ulit. Ay, balik ko ulit. Halo lang yan. Konti yan sigurado. Ako na dito. Ayan, ready na po ba? Yes, ma'am. Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! The boy! Israel? Israel! Bakit mo lang nasa-shorten, ma'am? Charot! Oh. Bungal na namin sa back. Ayan. Sa boys. Para gabago ang estilo ng pagsasalita sa social media memes, kumpara sa mas formal na pakikipagkalastasan. Ang halimbawa na lamang, ma'am, kapag na-adapt natin yung mga memes doon sa social media ay ginagaya natin ito sa online na pakikipag-usap. Ayan, napakahusay. Maaari ka na umupo, Israel. And last, Tulog. Wala, ang kabila na naman. hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! The boy! Ayan, Christy! Mulot ka sa boys. Ma'am 8, mansali namin. Yeah. Ma'am si Christine. Next. Eh, wala na kukuha yung sex. May Depende rin ba kasi boys? Lagi ako nagkukulot sa boys. Unod ng tanong sa boys. Ano ang mga katangian ng wika sa mga memes na nagpapakita ng pagbabago sa paraan ng komunikasyon sa social media? Ang katangian ng memes, di ba kasi kapag memes, meron ding mga, di ba kapag nakipag-chat tayo, hindi nila pinapansin yung chat natin minsan, memes natin, pinupost natin sa social media. Ayan, napakahusay, Christy. And last, Tsaka po yun. Pandalan mo, teacher. ready ka ba? Yes, ma'am. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! The boy! Yes, Sheila! May premyo? Meron, di ba? Mamaya. Meron. Ay! Sabi ka naman, umupo ka na. Ayan! Napakahusay! Okay, ma'am. Ayan! Di mo. Cynthia! Ka lang daw. Hey, thank you, ma'am.
magbago, depende sa kasalukuyang kaganapan o popularity o kultura. Ayan. Naintindihan niyo ba, class, kung yung binasa ni Sheila? Yes, ma'am. Ayan, maglabas po kayo ng ballpen at papel at mag-take note po kayo at makinig sa ating papanoorin. Okay po ba yung class? Yes, ma'am. Ayan. Ayan. Ano nga yung nakikita natin sa larawan, class? Miss. Isang halimbawa ng means na ang sinasabi dito ay, yes, Sheila. Nakikita sa larawan ng yung lalaki na may walang, parang wala siyang interest kung parang walang kagala-gala sa nagagala sa paligid. Yes, tama yung class. Makikita natin sa larawan na halimbawa ng means na kung susuriin natin sa eksenang ito, dito makikita natin na parang walang interes yung tauhan. Kahit karamihan sa mga tao ay naniniwalang mabibiyayaan sila ng kanilang sinasamba, ang tauhan ay walang pakialam dahil natauhan na siya. Tila walang interes ng mga tauhan sa mean na ito sa mga politiko sa Pilipinas dahil sa pare-pareho naman silang hudas, isang salita na kasing kahulugan ng taksil sa isang bayan.
ba ang ibig sabihin ng means at ang ibig sabihin ng maaari mo bang basahin ang panuto? Yes, Christine? Ang paper cabbage ay ipapasa sa kapwa mag-aaral. Habang kasalukuyang tumutugtog ang musika. Kung sino ang pinakahuling nakahawak sa paper cabbage, ang siyang kukuha ng katanungan sa dahon ng paper cabbage para sagutan ito. Ayan. Maaari mo bang Walang Sino ang huling nakahawak? Ayan, Cynthia. Maaari mo bang suriin kung ano ang nakalagay na means dyan? Kung ano ang nais ng ipahiwatig? Basahin ko. Yes, pakibasa po muna. Wikang Pilipino raw ang wikang opisyal. Di nga. Ano ang pagkakaintindi mo dyan? Yes. Maaari mo Ma'am, ba? parang hindi siya naniniwala sa ano, ma'am, na wikang Pilipino yung opisyal na wika ng ating bansa. Parang gano'n, ma'am. Ayan. Christine. yung jowa mo, kahit alam mo, panandalian lang minahal mo. Kaya dapat mas mahalin mo ang wikang Filipino forever itong nasa buhay mo. Ayan. Anong pagkakaintindi mo yan? Maaari mo bang suriin, Christine? Ma'am, tama naman yung sinasabi na dito na yung jowa mo nga, minahal mo kahit panandalian lang. Dapat mas mahalin natin, hindi lang panandalian yung ating wika. Kasi tayo, yung mga Pilipino, dito tayo nagmula sa lupang tinduan natin. Ayan. Napakahusay na pagpapahayag. Ay! Mamaya. Sino ko binebe? So, dito nila, ito. Baka nakakalimutan ko pa yung demo. Alam ko! Alam ko! Maaari mo bang basahin, Pebili? Alam ko ang buwan ng wika ngayon. Pero di ko pinaya. Tagalog niya eh. Ano ang pagkakaintindi mo dyan, Pebili? Maaari mo bang suriin? Ang pagkakaintindi ko dito, Ma'am Ekwan, alam ko ang buwan ng wika ngayon, pero di ko kinayang Tagalog niya eh. Kumbaga, yung buwan daw ng wika, na yung mga siguro ang nagtula sila ng mga matatalinhaga, tapos hindi niya masyadong naiintindihan yung Ayan. Yes, Stephanie! Natanggalin na daw ang Pilipinas sa kolehiyo. Eh, hindi naman talaga kailangan yan. Manifestasyon ito ng kolonyal orientasyon ng edukasyon. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Kaya kailangan mo ng Filipino. Sinasabi niya dito na tatanggalin na daw yung Filipino dahil hindi na daw kailangan. Bakit hindi kailangan? Ito nga yung ating lingua franca na ginagamit sa ating bansa. Paano tayo makikipagsalamuha sa ibang tao kung tatanggalin ang Filipino? Ayan, napakahusay. Ang bilis. Nalagyan na natin. Ngayon, class, ay magkakaroon muli tayo ng laro na tatawagin naman natin Pinto ng Karunungan. Maaari mo bang basahin ang mechanics? Sheila May?
ng mga paraan ng pakikipagtalistasan. Nagbago yung estilo ng pagsasalita sa social media. Dulot na rin ng makabagong mga teknolohiya na kung saan nai-influensyahan tayong mga mag-aaral na gumamit ng mga iba't ibang, may mga salitang nabubuo, tulad halimbawa ng mga lodi, mga kimi, ganun, mga iba't ibang salita na nai-influensyahan ng bawat isa. Ayan, kung mapapansin natin, Kas, ang mga memes ay hindi formal. Ito ay mga balbal. Mga balbal na salita ang kanilang ginagamit. Sino ang gustong sumubok? Bibilin ka mo. Christine, maaari mo bang subukin? Ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang gamitin ng responsable ang mga memes sa social media? Ipaliwanag ang inyong sagot. Lalo na sa ating mga kabataan, kailangan natin maging aware, maging sensitive sa social media pag tayo nagpo-post ng mga memes. Dahil yung memes na pinupost natin, kung para sa atin ay eme-eme lang, joke-joke lang, sa iba natatamaan, lalo na kapag may kaaway ka, tapos nag-post ka ng mga memes. Iisipin kasi nila na parang sa kanila mo pinapatama yung memes na ipinost. Kaya maging aware tayo at sensitive. Ayan, maraming salamat, Christine. And last, sino ang gustong sumubok? Maaari mo bang subukin? Miss Raem? Ayan, ang huling pintuan, ang kulay. Pasayaw ka na ulit mo. Ano ang negatibong magiging epekto ng memes sa pagpapalaganap ng wika at kultura? Para sa akin, ma'am, yung negatibong epekto nito ay minsan hindi na tayo nagiging sensitibo sa mga pinagpo-post natin, lalo-lalo na sa social media. Hindi natin iniisip kung ito nga ba ay nakakarespeto sa wika at sa ating kultura. Kumbaga, social media yon, hindi iisa o limang tao lang ang nakakita, kundi buong mundo. Ayan, maraming salamat, Miss Raem. Ang sweet naman ni ma'am. Ma'am, boyfriend mo yan, ma'am? Asawa mo yan, ma'am? Asawa mo yan, ma'am? Ayan, dumako na tayo sa ating gawaing class. Maaari mo bang basahin ang panuto? Cynthia. Atin sa dalawang panggatang klase, ang bawat grupo ay gagawa ng isang halimbawa ng memes na kung saan nilalarawan nila kung ano at paano nagbabago ang paggamit ng wika sa social media kumpara sa tradisyonal na komunikasyon. Ayan, ito na ang unang grupo at ang pangalawang grupo.
Next group. Okay na ba? Ma'am. 1, 2, 3, go. Alam kong buwan ng wika ngayon, pero di ko kinaya Tagalog mo, te. Ayan. Palakpakan na naman natin ang bawat isa. Ngayon, class, pahinanda muli ako na gagawin natin ang pinamagatang pili mo, sagutan mo. Yes, pakibasa ang panuto, Christine. Ang bawat mag-aaral ay pipili ng social media platform. Ibabahagi sa klase kung paano nagbago ang paggamit ng wika sa social media kumpara sa tradisyonal na komunikasyon. Ayan, para mas madali, class, yung dati na lang na grupo para madalian tayo. Yan yan. Opo. Hindi, balikan mo lang natin yung words na ang gawin daw ng social media platform. Yan ba yung tanong, ma'am? Yes. Parang parehas na napusan, ma'am. Parehas ba sa una namin tinan, ma'am? Hindi. Ma'am, wala ka na kasi Kumbaga, sa English. Okay na ba? Ayan. Maaari nyo bang bahagi? Group 1? Ano ma'am, napili ko namin ng form ang Facebook. Na kung saan ma'am, sa pamamagitan ng Facebook ma'am, di ba, halimbawa tayo noon ma'am, kapag nagka-caption tayo sa mga post natin, nilalagay po natin dito ng mga caption na ikang Pilipino lang po. Pero ngayon, sa pag-usbong ng teknolohiya at iba pa ma'am, na influensya ng nasa paligid ay minsan ang mga caption na lang ma'am ay minsan emojis na lang, minsan mga memes, minsan may mga English na rin ma'am, na kung saan parang nawawala na rin or nagbabago na yung takbo ng wikang Pilipino. Ayan, napakahusay. Next group. Sa Facebook. Di ba noon, doon tayo mga bata pa, di ba kapag nag-Facebook tayo, ganyan eh, mga judgment yung mga words natin, yung mga post natin, yung mga words natin, ganun na ginagamit, mga wika. Ngayon eh, parang natututo na tayo na parang ginagamit na natin sa tao. Ayan. Batid kong tama ang mga sinagot nyo, class. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuling gawain na isadula mo. Maaari mo bang basahin ang panuto, Miss M? Ang bawat grupo ay magsasagawa ng isang maikling dula na may hahalintulad sa mga memes na napapanood sa social media na kapupulutan ng aral na may kinalaman sa ating wika at panitikan. Ang bawat grupo ay mayroon lamang 1 minuto para paghandaan at magpresenta sa harapan. Ayan, yung dating grupo na... Ma'am, din yung Grupo na... Narito ang pamantayan. Maaari mo bang basahin, Febily?
niya. Sawi ka na lang ako. Ayan, napakahusay. Palakpakan naman natin ang group 1. So, ang group 2 ay nakakuha ng 33 puntos at ang group 1 ay nakakuha ng 34 na puntos. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating Quizlet. Maaari mo bang basahin ang panutok, Cynthia? Ang bawat item ng pagsusulit ay meron lamang 10 minuto. Segundo, bawat basahin at mawaring kabuti. Ayan. Alam kong wala kayong papel at ballpen, so may nanda kayo. Wow, happy birthday, ma'am. Ipasa na lang. Pag-iisa ko kayo. God bless you, ma'am. God bless you, ma'am. Ang ganda-ganda mo. Alam talaga ni Ma'am na nag-iirap tayo. Thank you, ma'am. Kaya manahimik na kayo. Ganda-ganda mo. Ayan. Wala nang dahilan para hindi sila. Next, ma'am. Ano ang ingay nyo? Keep quiet. Ay, sorry ma'am. Sabi na natin, Ma'am, wait lang, ma'am. Ma'am, no, si Stephanie, ma'am. Ayun na pa po, Ang gulo mo ng tubo. Ma'am, next. Hanggang ilan yan, ma'am? 1 to 10 po. Ayan, tama o mali? Number 6. Check ba, ma'am? Number 7. Anong number niyo na po? Seven, ma'am. 7, ma'am. Number 8. Number 9.